Paano nga ba kumuha ng balikbayan box dito sa Japan? At magkano ba ito? At ano ba ang mga pinagbabawal na mga bagay na hindi pwedeng ilagay sa loob ng balikbayan box? Panoorin nyo to mga tropa. Hey, konnichiwa, what's up mga tropa? This is Gerald Vinuya and welcome back to my channel, and don't forget to subscribe and click notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. And for today's vlog mga tropa, bali share ko lang sa inyo kung paano kumuha ng balikbayan box dito sa Japan. Ayun, kasi maraming tatanong dyan kung paano kumuha ng balikbayan box. Sa mga bago po, katulad ko, bago din. Ayun, ayun mga tropa, i-share ko din sa inyo kung paano kahigpit ko o kung gaano kahigpit dito sa Japan sa pagkuha ng pagpapadala ng balikbayan box sa Pilipinas. Ayun, napakaselan kasi dito, mahigpit dito mga tropa, Kaya dapat kung ano yung lalagay mo sa box, dapat ilagay mo dun sa papel, sa listahan, para just in case na buksan nila yung yung box mo, tama na magtatali yung listahan mo tsaka yung sa laman ng box na ipapadala mo sa Pilipinas. Kasi mga tropa, dito kasi sa Japan, bago nila ipadala sa Pilipinas yung box mo, yung balikbayan box, check nila. Pero random lang ang pagpili ng pagbukas ng box. Hindi lahat binubuksan mga tropa, Ito ang senaryo. What if kung sa random na yun sa'yo ang napili para buksan? Diba? Gagawin nila example o yun ang bubuksan nila. What if hindi mo naglagay ka ng items doon na wala doon sa listahan mo? Ngayon, pag binuksan nila yung box mo, yung balikbayan box mo, nakita nila merong mga items na wala doon sa listahan, possible na magko-cause of delay yung pagpapadala mo ng box. Tapos, ito pa, pwede kang ma-blacklist dun sa kumpanya. Then, ito pa, ibabalik yung balikbayan box mo sa'yo, tapos magmumulta ka pa. Ayun, ganun kahigpit dito mga tropa, Kaya dapat, kung ano nasa listahan mo, dapat, yun din yung makikita dun sa box mo. Just, kahit na random lang yung pagpili sa pagbubukas ng box, at least ready ka. At least, tama yung sa'yo. Hindi ka mamumroblema. Tsaka, hindi magkukos of delay at marireceive agad ng pamilya mo sa Pilipinas yung balikbayan box mo. Ayun. Kaya ngayon, papakita ko sa inyo mga tropa yung balikbayan box. Tara! Ayun mga tropa, kung gusto nyong malaman kung saan pwedeng kumuha ng balikbayan box, tapusin nyo ang video na to at panoorin nyo kung paano yung proseso, Ito yung mga tropa, ito yung box. Ito. Yan yung box. Yan. So meron siya nakasuot dito. Yan. Ito mga tropa, walang dahilan para sabihin natin na hindi natin alam yung mga rules. Kasi sa box pa lang mga tropa, may nakasulat na. Ayan, So basahin natin yung mga tropa. Ayan, ang daming nakasulat. Ayan mga tropa. So, wala tayong dahilan para sabihin natin na, ay, hindi ko alam mga rules, pasensya na, walang ganon. Kasi mga tropa, dito sa Japan, talagang lahat ng information na dapat mong malaman, ilalagay talaga nila. Ayun, basahin natin mga tropa, Mahalagang paalala, isulat po lamang ang tunay na nilalaman ng inyong kahon sa item description column. Huwag na huwag po ninyong gagawin na magsulat ng bagay sa packing list na wala naman po sa loob ng kahon. Ito po ay maaaring magdulot ng napakalaking pinsala at pagkaantala sa pag-alis ng lahat ng bagahe dito sa Japan. Mabigat ang kaparusahan para sa sino man na magwalang bahala tungkol sa bagay na ito. May kaukulang multa ang customer na halagang 10,000 yen to 100,000 yen kung ang kahon na ito ay ipinadala sa ibang kumpanya. Patakaran sa packing list. May pangalan, address at telepono ng nagpadala at pinadalhan. May postal code ang Japan address. May humigit kumulang na halaga at bilang ang item description. May sukat na inches at halaga ang PB. Nakasulat sa malaking titik at wikang English. 2 guhit sa letra at lagda sa tabi kapag nagkamali. May lagda ang nagpadala. Example mga tropa, ito. Description. Yan. TV 21 inches. Quantity isa, syempre. Price 15,000 yen. Clothes quantity 38.
then 10,000 yen. Kitchenware, 3,000 yen. Yun, mahalagang paalala, mas mababa sa kabuuang halaga na 200,000 yen lamang ang maaaring padala sa loob ng isang linggo. Isa man o maraming kahon, ituturing na commercial item ang mahigit o hihigit sa halagang ito at magkakaroon ng karagdagang bayad. Hindi po pananagutan ng kumpanya ang babasagin. Kung walang quantity at price ang description item ay maaaring hindi ito may sasakay sa barko, magkakaroon ito ng karagdagang bayad na 500 yen. 1,500 yen kapag walang packing list. Pinagbabawal: makina at piyesa ng sasakyan, sariwang prutas at gulay, chemical na nakakalason, pirated DVD at CD, alahas at salapi, laruang baril, bala at baril, nasusunog at paputok, malalaswang panoorin, at babasahin, buto o punla ng anumang uri ng halaman, pamatay apoy, gamot at droga. Mga tropa, hindi pa dyan nagtatapos ang pagiging organized ng Japan. Ito, nagbigay sila ng list kung ano ang pwede mong ilagay. Ayun. So, nakalagay na dito mga tropa kung ano yung gusto mong padala. Ito, una, basic goods. Ayun. Lahat ng basic goods. Ayun. Then, toiletries. Ayun ha. Then, laundry materials, accessories, households, tapos, foodstuff, footwear, home appliances, and personal. Ito tayo mga tropa, meron pa. Meron others syempre, no? Yung others mga tropa, ayan, nasa baba. Blanco siya, blanco. Ayan, naka-blanco siya, blanco. Ngayon, dito mo ilalagay mga tropa yung mga items na wala dito na hindi naman ipinagbabawal na ilalagay mo sa box. Pwede yun. Yun, pwede yun. Kaya meron siyang others na mga tropa. Kasi minsan wala naman dito yung wala dito yung yung items. Di nakalista dito yung items na gusto mo na ipadala. So kung di naman siya nagbabawal, pwede siyang ilagay sa box. Yun. Galing, no? Yun, no? Pakita ko sa inyo, wait lang. At ito mga tropa, no? Kailangan mo isulat dito sa box kapag ipapadala mo na ang balikbayang box mo, no? Siyempre una, to Philippines, name, address, and telephone number ng receiver. Tapos, from Japan, no? Tapos, name, address, and telephone number, no? ng sender. Ayun. Dapat capital letter po lahat, capital letters po lahat. Hindi po pwede yung small letter po. Dapat capital letter po lahat. Capital letters po lahat. Ayun. At ito pa ang isa sa mga tanong ng mga tropa natin na nasa Japan na mga tropa, no? Na baguhan din katulad ko, no? Kung magkano ba ang box, 'di ba? Kasi iba-iba yung rate nito. Yung box, 'di ba? Tapos may mga additional fee pa kapag sa mga probinsya. Pag sa Maynila, syempre yun na yun. Pero kapag sa probinsya ka, may dagdag po na bayad. Ayan, panoorin niyo po ito. What are the additional provincial charges? Basic rates of balikbayan boxes to Manila are as follows. Jumbo box, 10,500 yen. Regular box, 6,800 yen. Twin box, 10,500 yen. The above rates are subject to provincial charges as enumerated below. Please see regions of the Philippines to find out your corresponding provincial charge. Bulacan, Cavite, Rizal, additional 500 yen. Pampanga, Laguna, additional 1,000 yen. Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan, Batangas, at Zambales, additional 1,500 yen. Other Luzon, additional 1,800 yen. Visayas, additional 2,000 yen. Mindanao, additional 2,500 yen. Aurora Province, Mountain Province, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Leyte, Masbate, at Catanduanes, additional 3,000 yen. How many days will it take for the box to be received in the Philippines? Delivery time frame from date of shipment from Japan.
2 to 3 weeks to Metro Manila areas, 3 to 4 weeks to other Luzon areas, 4 to 5 weeks to Visayas and Mindanao, 5 to 6 weeks to select remote areas. Ayun mga tropa, no, sa mga nagtatanong kung magkano abutin yung balikbayan box, no? So, i-example ko po yun sa akin. Ayun, yung sa ako po kasi is from Gunma to Nueva Ecija. Sa nabasa ko po dun sa Kenshin Haku mga tropa, no? Ang nakalagay doon is, ang jumbo is 10,500 yen. Ngayon, ang additional charge ko, dahil nga taga Nueva Ecija po ako, province ko po yun, nasa 1,500 yen. So, dapat, ang pinaka-total ko po dapat is 12,000 yen. Diba? So, nung nag-inquire po ako, ang pinaka-total ko po na binigay niya is 11,500 yen. Siguro mga tropa, no? Kung nagtataka po kayo bakit naging 11,500 yen na lang. Siguro, sa akin, no? Depende pa rin kung saan tayo naka-area dito sa Japan. So ako sa Gunmaken po ako. Yun, expected ko po kasi ang pinaka-total ko is 12,000 yen. So naging 11,500 yen na lang. Yun po yung binigay niya sa akin. So paano magbayad? Ang pagbabayad mga tropa, pwedeng partial payment po. Ang partial payment mga tropa sa akin is 1,570. And yung balance ko po to be paid before or after po ng pick up. Or kapag full payment naman po ang gagawin natin is COD na po yun. Ayun. And for more details mga tropa, no, pwede po kayong mag-message, direct message po kay Kenshin Haku. And pakilike na rin po yung page nila. Ayun mga tropa, yung experience ko sa kanila is napakabilis na reply nila, no. At talagang accurate naman yung service nila, and ayos naman, mabilis talaga. At syempre mga tropa, hindi naman ako nahirapan mag-inquire sa kanila kasi agad may reply talaga at step by step talaga, tinuturo talaga nila. Kaya kung naghahanap po kayo ng kung paano magpabalikbayan box, try nyo po ang Kenshin Haku. At yun mga tropa, no, sana nakatulong po ang vlog ko na to. Sana may nasagot po tayo na katanungan na mga katropa natin na nasa Japan ngayon, na naghahanap po kung paano makakuha ng balikbayan box, no, kung paano po kung paano magpadala ng balikbayan box sa Pilipinas. Sana po may natulungan po tayo na kababayan natin, no. At yun mga tropa, no, lagi ko naman sinasabi sa inyo, stay humble and God bless po sa atin lahat. Bye bye.